mapapansin ba kayong kakaiba sa litratong ito? Kuha ng magtsahing Joy at Ariel na minsan nagbakasyon sa Lusok Cave sa Calayan Group of Islands. Di umano, may nakunan silang sirena. Around 9 o'clock ng morning, nagpunta po kami ng cave. Yung lumalangoy po yung mga pamangkin ko. Tapos, kinuhanan ko sila ng picture. Nung nakauwi na po kami, doon na po namin na-scan yung picture. Wala naman daw silang kasabay noon sa kuweba. Kaya laking pagtataka ni Joy nung may nakunan siya na parang kasama ni Ariel sa litrato. Sa malalayong mga isla ng Calayan, meron daw nakitang sirena at nakuhanan pa raw ito ng litrato. Totoo kaya o karugtong lang ng isa sa walang kamatayang mga kwento-kwento ng bayan? May mukha raw ito, nakakorte ang dibdib at parang may itim na buntot. Malakas daw ang kutob nila na sirena talaga ito dahil ang tubig daw noon sa kuweba mapanghi. Dahil dito, pumunta ang aming team sa Lusok Cave. Sinalubong sila ng malalakas na hampas ng alon. Kiwari nila para silang hinaharangan ng kalikasan sa kanilang paroroonan. Pero matapos ang humigit kumulang 1.5 oras, nakarating din sila sa Lusok Cave. Pasok pa lang, tulad ng bumungad kina Joy, naamoy din ang aming team. Ang naamoy daw ni na Joy na mapanghi. Si Seth, bata pa lang daw siya. Kalat na ang mga kwento-kwento tungkol sa sirena sa kanilang lugar. Pinaniniwalaan po nilang may sirena daw na nandito po dahil dun sa upuan na nakahugis po sa baba. Sa kalapit na barangay sa Lusok Cave, meron daw di umano trono ng mga sirena at ang tawag daw nila rito, nagtugaw o umupo. Limestone ito na may taas na 5 talampakan. Merong mga kababalaghan na nangyayari po daw dito po. Kinento po ng tatay po namin na yung isa pong mangingisda na pumupunta dito, naghagis siya po ng lambat, parang may humahagis din pong lambat sa kanyang, doon sa likod po niya, na yung time na yun, wala daw ho siyang nakuha. Ang dating mangingisda at dati ring kapitan ng barangay Magsidel na si Mang Amante, sumusumpa na nakakita na raw siya ng sirena. Lumapit kami dito sa harap ng may malaking tubig. Sabi ni lola ko na inawakan niyang kamay ko. Bakit lola ka ako? Basta hawak kamay tayo. Kasi nandyan na naman yung sirena. Babae ang itsura kasi yung buhok ay mahaba. Sa Bulacan, may grupong naniniwala at nananaliksik sa mga hiwaga katulad ng mga sirena. Aring masabi nating nagmula ito sa ancient Babylonia. Merong paniniwala sila sa reliyon tungkol kay Tiamat na isang dragon. Si Tiamat ay merong mga creatures, no? At isa doon ay ang mga sirena. Kung paano siya kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, dahil kasi ang dagat ay iisa. Katunayan, dito sa Atimonan, Quezon, daang taon na ang kwento-kwento tungkol sa sirena. Kaya nga raw ba may rebulto pa ng sirena sa kanilang lugar na hanggang ngayon nagsisilbing landmark. Ayon sa kwento-kwento, minsan daw may umibig na lalaki sa isang sirena. Pero nabigo ang sirena. Kaya ito naghimagsik. Natuklasan noong panganay na siya'y pinagtaksilan ng kanyang katipan at ng kanyang bunsong kapatid. Kaya sumama ang loob niya. Paghimagsik ng damdamin ng sirena dahil sa pagtataksil, kinuha niya yung buhay ng lalaki. At ang ilog daw na naging saksi sa lahat ng ito, ang Ilog Maling. Sa ganda ng ilog, hindi mo aakalain na makailang beses na pala itong kumuha ng buhay. Konektado raw kasi ang ilog sa dagat kung saan di umano naglalagi ang sirena. Kukuha siya ng buhay taon-taon. Yan ang kanyang sumpa sa pagtataksil ng dalawa.
Samantala, sa Lusok Cave, tinangkang ulitin ng aming team ang anggulo kung saan nakuhaan ni Joy ang litrato. Pero dahil sa lakas ng hampas ng alon at sama ng panahon, walang nakunang kahit na anong figura na nahahawig sa kung anuman ang nalitratuhan ni Joy. Yun po ay shadow ng bato dahil hindi nga po natatagusan ng ilaw, kaya nangingitim siya dahil meron siyang shadow. Ay yung pong dibdib na nakikita natin, pagkatapos ng alon ay mayroong bulak at saka yung iba't ibang posisyon ng ripple ng tubig at sa refleksyon ng ilaw ng kamera, doon po siguro gumawa ng parang itsura ng suso ng babae. At paglilinaw ng tourism officer, ang mapanghi o masangsang na amoy na nalalanghap sa Lusok Cave, hindi raw galing sa sirena, kundi sa mga paniki at sa mga patay na isda. Hindi po kami naniniwala ng mga sirena dahil yun ay gawa-gawa lang ng mga matatanda noon para panakot ng mga bata para hindi sila pupunta sa mga delikadong lugar. Pinasuri rin namin sa isang eksperto ang litrato ni Joy. Merong object sa ilalim, korte tao, hindi natin masabi siya o kung puno, bato siya kasi sa ilalim ng tubig, hindi naman puro itim, maaring may clay, maaring yung ilaw na pumapasok sa anggulo ng ilaw na iilawan sa bandang ilalim, mga bato-bato, posible. Nakapagtataka na hindi napansin na merong, sino tong nasa tabi natin lumalangoy? Maaring nga na parte lang ng bato yun. Hindi raw makakapagsinungaling ang litrato. Pero kayang-kaya pa rin nitong laruin o paniwalain ang napakalikot nating imahinasyon at ipagpatuloy ang hindi mawala-walang mga kwento-kwento at paniniwala tungkol sa mga sirena kahit na wala pa ring matibay na pruweba.